Assalamualaikum mga idol, andito na naman tayo para magbalita sa lagay pa rin ng ating gasolina. Patuloy po ang pagbabantay natin sa presyo nito ngayong linggo. Ayon sa nasagap nating balita ay may nag-angkat na ng gasolina kaya panoorin natin ito para makapagbigay naman tayo ng kaunting tips tungkol sa sitwasyon ngayong araw na ito. Dumating na sa bansa ang langis mula sa Russia na binili ng isang lokal na kumpanya ng langis. Humarap sa Senado ang mga oil company na nagpapasaklolo na sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nagharapan ang mga lider ng Transport Group at mga kinatawan ng mga kumpanya ng petrolyo sa pagdinig ng Senate Protect Ad Hoc Committee. Lumalabas na hanggang sa Mayo na lang ang reserbang supply ng krudo ng Petron at Shell, habang ang Caltex at Jetty hanggang sa Abril na lang. We haven't received any confirmation for future deliveries beyond April. It's on a wait and see. There is, although there are some offers available in the market, but the price is very high. Dagdag pa sa problema sa supply ang export ban ng mga bansang China, Thailand at Singapore. Ang chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian na stress sa nalaman nila. To be honest about it, after hearing the statements of the oil companies, medyo na-depress po ako. What I wanted to hear is certainty na merong supply papasok. Kung si Gatchalian na depress, si Senator Rodante Marcoleta na frustrate at umalis na lang sa hearing dahil hindi maipaliwanag ng maayos ang Department of Energy kung magkano ang halaga ng mga inaangkat nilang langis. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis mo frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Maging si Manibela President Marval Buena, naglabas ng sama ng loob, partikular sa mahal na petrolyo, tapos ayaw pang taasan ang pasahe. Namamasada kami sa halagang piso, 2 piso na increase, hindi para yumaman, para makasurvive kami sa krisis na to. Daig pa natin yung binagsakan ng bomba sa taas po ng presyo ng mga petrolyo. Idinaing din ni Valbuena ang aberya sa bigayan ng ayuda. Marami raw driver ang wala sa listahan. Doon pa lang sa ayuda, meron naman po kaming nakuha sama ng loob. Pinapila po maghapon, mainit, gutom, walang tubig, walang maupuan. Para sa Senado, krisis na ang dinaranas na problema sa petrolyo. Kaya giit ni Senator Gatchalian, dapat ang trabaho ng DOE at ng Philippine National Oil Company o PNOC ay walang tulugan. Wag na kayo matulog kasi nasa inyo na, humingi sila ng tulong sa inyo eh. No? So kailangan na talagang mag-double time tayo dito. Kailangan daw tulungan ng gobyerno ang mga kumpanya ng langis, partikular sa mga bansang may export ban. To go around that, the government negotiation can come in. Correct, because some countries put in a list to say, okay, we do an export ban, but we're willing to consider exceptions to certain countries. Ang PNOC naman, kinakausap na ngayon ng gobyerno ng India at Amerika kasama din ng South Korea at Japan. Siniguro naman ng Department of Energy na may paparating na 22 milyong litro ng diesel galing Japan sa Sabado. Yun nga lang, isang araw lang din daw ang itatagal ng supply na yan dahil malaki ang demand sa nasabing produktong petrolyo. Pero isa pang nakikita ng oil companies na may malaking reserba ng langis ay ang China. Pero kailangan daw nila ng tulong ng ating gobyerno para kausapin ang nasabing bansa. Kinumpirma naman ni Energy Secretary Sharon Garin na may dumating sa Pilipinas na 700,000 barrels ng langis mula sa Russia. Ang consignee nito ay ang Petron. May dumating na ring diesel sa Luzon na binili ng gobyerno. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry may nahanap daw ng mapagkukunan ng langis mula sa mga hindi traditional na sources. Bukod sa DOE, pinabibilisan na rin ng mga senador ang kilos ng Crisis Committee na binuo ng ehekutibo na sa isang linggo pa raw magbi-meeting. Bakit po next week pa? Bakit hindi ngayon na? We're coordinating with the Office of the President for the schedule of the President. The initial indication that the intent is to meet either this week or early next week. Move as fast as the price of diesel and gasoline is going up. Move as fast as that. Kung kada linggo tumataas yung presyo ng diesel at gasolina, dapat kada linggo nagmi-meet rin kayo. The name is Crisis Committee, so pag crisis, kailangan mabilis tayong gumalaw.
gumalaw na tayo. Kinumpirma naman ng Department of Finance sa April 12 o 13 pa ang pinakamaagang pagkakataon na pwede maglabas ng executive order ang Pangulo para tapyasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Pero ako ay nababahala dahil bakit pinagtatalunan pa nila imbes na dapat humanap sila ng paraan para mas mapabilis ang solusyon sa problema na ating kinakaharap sa kasalukuyan. Kaya dahil sa mga nangyayari pa rin ay kailangan pa rin nating magtipid at patuloy na maging maparaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang mapagtagumpayan ang anumang hamon. Kaya muli ako si Baby J 2013 mag-iiwan ng isang pagbati. Magandang hapon mga idol. Salamat sa inyong patuloy na pagsubayban sa ating mga balita at sa ating pagkakaisa ngayong araw.